Mahigit 300 magsasaka ang dumalo sa isinagawang dialogo sa NFA compound sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, araw ng Martes, Abril 8. Sa naturang dialogo, muling ipinanawagan na maamyendahan ang Rice Tarification Law. Sumbat ng mga magsasaka ay ang tila pagpapabaya sa kanila ng gobyerno sa kabila na sila ang nagpapakain sa mga pamilyang Pilipino. Gusto lang naman natin tumaas yung presyo ng palay. Kaya maraming salamat po at narinig tayo ng gobyerno dahil sa ginawa natin. At nakumbinsi natin sila na tayo gusto lang naman talaga natin makipag-usap. Ang mga magsasaka, naghahanap po kami ng kakampi. Hindi naman tayo naghahanap ng kaaway, naghahanap tayo ng sino ang tutulong sa atin. Bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Ang aming inaalay para sa sambayanan na may maihain na pagkain sa pagkainan sa bawat pamilyang Pilipino. Subalit kami ay nalugmok sa kahirapan, krisis, gutom, nailibing na sa aming mga utang o nalubog sa mga utang. Makatarungan na sistemang umiiral sa lipunan ay huwag sanang pabayaan ng ating pamahalaan. Kasama sa mga dumalo si dating Interior Secretary Benhur Abalos at ilang opisyal ng Department of Agriculture at National Food Authority. Ayon kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, may bagong sistema na sa presyuhan ng palay para hindi naman madihado ang mga magsasaka. Ang tunay na nakipagbangbakan sa krimen sa lansangan, nagbabantay sa kaban ng bayan, numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson. Aliansa ng pagkakaisa, aliansa para sa pagpunlan. Never late, never absent, ang senador ng pamilyang Pilipino, number 59 sa balota, Senator Tito Soto. Aliansa ng pagkakaisa. Sinabi naman ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson, pinagsusumikapan ng gobyerno na bilihin ang palay ng mga magsasaka sa pinakamataas na posibleng presyo. So ang NFA lagi ho nakaalalay sa presyo para sa ating magsasaka. At ako rin po on my personal capacity, dating po sa mga dapat amyendahan dito po sa Rice Tarification Law, sinasabi ko po sa inyo ng tahasan na una po akong nasugal at tumututol na ibalik sa amin ang importation. Kaya ko po ng importation. Para ang focus po ng National Food Authority ay ang lokal na magsasaka. Sabi naman ni Abalos, napapanahon ng amyendahan ang Rice Tarification Law upang maibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority sa pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Para sa akin, dapat ang amyendahan ito. Number one, isang rice tarification. Nung araw ang NFA ay may kapangyarihan na bumili ng bigas sa tamang presyo sa magsasaka. At pwede lang nila kagad ibenta ito. Yung importation, wag na ipag-usapan. Mr. Lacson na mismo nagsabi, ayaw niya nun. No. Pero anong nangyari nung naipasa ang rice tarification? Pwede lamang bumili ng bigas, pero ito lipak sa bodega at ito'y for calamity lamang. Ang solusyon ay napakasimple. Ang solusyon, bigyang kapangyarihan ng NFA na bumili ng bigas sa inyo sa tamang presyo at o palay at ibenta kagad. Hindi mo lang kailangan i-warehouse pa. Suportado din ni Abalos ang panukala sa Kamara na mabigyan ng Social Security benefits at pensyon ang mga matatandang magsasaka. Ang panukala ay isinusulong ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Yes, definitely. Lahat ng klaseng benepisyo na pwede nating ibigay, let's talk about it. Kasi they need support. In every country, the agricultural sector is always subsidized by government. It's one form of subsidy. We must take care of them. Kasi once masustain mo sila, maganda, it's having dignity. Yun importante eh. Ang tunay na batayan
ng isang maunlad na bayan, hindi yung pera sa bangko, hindi yung gusali. Kung dekano mo na itaas ang antas sa pamumuhay na yung sinasakupan, it's a quality of life that's important. Sa gitna ng dialogo, humarap ang mga anak ng isang magsasaka sa Quiapo, Nueva Ecija na winakasan ng buhay dahil nalubog sa utang sa pagtatanim sa higit 2 ektaryang sinasakang lupa. Po sa presyo ng palay. Kasi po, isa lang din po siyang presyo din sa sa inaano niyang palay. Kaya niya po ginawa. Tapos ang niya po sa bukid, 2.5. Tapos ang naano niya lang po kasi ay 25 lang po. Tapos ang presyo po ng palay doon napakababa. Tapos second attempt niya na po yung ginawa. Kasi po yung una po, nakita po siya nung sumunod po sa akin. Tapos po siya, nasagip po yung buhay na. Tapos ang sumunod naman po sa bukid. Nung nagpapaano po siya, hindi naman po nila nakita yung motor niya na nakatago. Tapos pinuntahan po na itong 2 kapatid. Yung kambal na, sabi po kasi nung tatay na tignan po sa dulo at may motor po, ay hinahanap na po si Papa nung time na yun. Nakita po nung kambal nasa dulo na po, nakasabit na po siya doon. Hindi na nagbigay ng pahayag si Abalos, nilapitan na lamang niya ang magkakapatid. Actually, ito nangyari sa farmer. Well, kaya that's why we have to really act on this. Importante yung mga hinaing nila. I mean, it's all about dialogue. Yun din ang gusto ng NFA all the while. No? So it's up for Congress and the Senate to really heed this call na i-amendahan na natin ito. Kasi if it's given much more power na kumuha, bumili ng at ibenta kagad sa public, ang laking bagay eh. It will really, I know it's all about balance yung mura, no? Pero magiging konting diferensya. Bakit dati ang mura ng NFA? We could do it. If we've done it before, we could do it again. Ayon kay Kabatbat, nalubog sa utang ang magsasaka dahil 55 kaban ng palay lamang ang naani nito sa sinasakang bukid. Isa pa nagpapatuloy na problema na pumapatay sa mga magsasaka ay ang mga rice cartel. Ang mga kartel o mga sindikato kaya yung mga grupo na sila yung namamahala sa pagbebenta sa NFA, actually yan, dekada-dekada rin yan na problema. Ibig sabihin, kahit sino maupo na administrasyon, nakaugat na yung mga yan eh. So, hindi kayang tanggalin yan basta-basta ng NFA. Ang kailangan ng NFA dyan at ang kailangan ng gobyerno, may mga magsasaka na talagang magsasalita at magsusumbong at tetestigo. Kasi maraming mga pagkakataon na may mga magsasaka na nagsusumbong. Kaya lang pagka magkakasuhan na, natatakot na rin, hindi na gustong sumama. Matapos ang dialogo, umaasa ang mga magsasaka na tutuparin ang mga ipinangako sa kanila. Maganda po yung kahinatnan kasi kinahinatnan nito dahil nabigyan po ng pag-asa po yung mga magsasakang Pilipino na dati-dati alam naman po natin na yung kabuhayan po na mga magsasaka ay nalulubog at saka yung mga manggagawang bukid. Ngayon, yung pinangako po o sinasabi po ng ating mga kausap na pagtutuunan nila. Yung mga farmers po ay nabubuhay ng loob dahil may mga umang-action na sabi nga ng iba na bakit ngayon lang sa panahon ng politika. Ang sinasabi ko naman sa kanila, dahil tapos na daw po yung anihan, ano pa ang silbi ng dialogue na ito. Pero ang sinasabi ko, mayroon pa at magsasaka pa rin yung mga farmers natin. Ngayon, ito po ay hindi kagyat na may bibigyan ng solusyon. Pagkos may tutulong, may kasangga tayo na nangangako. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.